Ang sinabi sa akin nung mother and father ko is, bakit ka ba nagmamadaling lumaban? Kung hindi ka pa nilagay dun sa alanganing lugar, parang hindi ka pa mag-all out talaga. Kahit encoder lang ako, kahit kuha lang ako ng gamit nila, taga-assist lang pag nag-field work sila. Feeling ko ang dami kong natututunan sa kanila. Sana namang nego-kwentong pangarap at tagumpay ang mapag-uusapan natin ngayong araw na to. I'm Ferdinand Donesa, your FN Station podcast host. This podcast is about understanding how an ordinary person, a long-time employee, an OFW, a freelancer, or aspiring entrepreneur can become extraordinary by simply saying yes to yourself and start taking action. And if you found value in this content, please don't forget to like and subscribe. And for tonight, our guest is a former employee. He is a civil engineer by profession at galing siya sa isang conservative family of hardworking employees. This story is very relatable because he also started his business from zero to hero. And without further ado, let's all welcome my good friend, brother, Mavs. Hello everyone, I'm Maverick Enriquez. You can call me Mavs. So, ako galing ako sa pamilya na malayo sa negosyo talaga, no. So yung parents ko kasi is employed currently, no, they are employed more than 30 years na. Wow. So hindi pa ako pinapanganak, hindi pa sila mag boyfriend girlfriend, nandun na sila sa company na pinagtatrabahuan nila ngayon. Ayun, tapos nag-start ako mag-business, 23 years old lang ako. Tama ba yun? Well, my parents nag-work sila sa iisang company. I mean, nag-work sila separately, pero hindi pa sila magkakilala. Nandun na sila sa mga kanya-kanya nilang trabaho. No, so with that kind of setup, very conservative. Priority talaga is security in terms of work. Nag-aral ako ng engineering. Tapos pumasok ako sa isang engineering consultancy firm. Tapos 3 years ako nagtrabaho doon. Then doon ako nag-decide na mag-start magnegosyo. So yan. Yun. Bali, ilang years ka na bro negosyante since nung nagtrabaho ka? Well, bro, nag-start kasi ako mag-work at age 20 years old. No? Nag-graduate na ako noon, board pass na rin ako that time. Tapos at 23 years old, so 3 years lang akong nasa corporate world. Tapos nag-start na ako ng business. So ngayon, if I'm not mistaken, 8 to 9 years na akong nasa business. Tapos nabanggit mo, yung mga parents mo is mga loyal empleyado, no? So, for the longest time, they've been in business. So, hindi ba naging challenge sa'yo yung time na nag-transition ka from your employment to business? Well, bro, I could say, talaga, pumasok sa, sobrang hirap ng part na yun. Kasi, bilang nasa family ako na very conservative, kasi siguro during nung time nila, sobrang hirap maghanap ng work. And sa time kasi natin as millennials, medyo ang dami ng opportunities na dumadating. Yun din yung reason na syempre nasa isang conservative ako na family, very secured, wala masyadong kumbaga hindi sila lumilipat or tumatalon-talon ng companies. So dumating yung time na may isang taong lumapit sa akin, which is kapartner ko rin. And I think kilala mo rin dahil kanegosyo rin siya. Oh, nice. Kasama rin siya. I'm very thankful to this person na in-invite niya ako. Isa ako sa very few people na nilapitan niya to invite na magtayo tayo ng negosyo. During that time kasi, boss, medyo pansinin talaga ako. Hindi naman dahil gwapo, no? Medyo hindi naman ganun. Pero pansinin ako, boss, kasi sa work, talagang ako lagi yung visible. Visible in terms na ako yung nagbubukas ng office, ako rin nagsasara ng office. And ako, boss, I try to utilize even my break times. Kumbaga, sobra sagad-sagad talaga yung work. Kasi that's something na yung work is I really enjoyed learning. So, sa consultancy kasi, bro, sa amin, sa engineering, sobrang daming field niyan. Meron sa soil, meron sa water, meron sa structure, meron sa traffic, meron sa transpo, meron sa, sobrang dami. And having exposed sa isang company na highly technical, ang daming mga tao doon na highly professional. Sobrang gagaling nila. So, ang dami kong naging mentor dyan. Meron akong mentor sa water, meron akong mentor sa structural, meron akong halos lahat ng field.
Tapos bro, syempre hindi ko naman yun jurisdiction or hindi ko naman siya job order. Minsan kasi tayo, no, bounded tayo ng job order. Pero ako bro, kahit hindi siya part ng job order ko, parang gustong-gusto ko na nagiging assistant ako ng mga professionals na yun. Wow. Kasi feeling ko, kahit encoder lang ako, kahit kuha lang ako ng gamit nila, taga-assist lang pag nag-fieldwork sila, feeling ko ang dami kong natututunan sa kanila. Just being on the side nila. Yeah. No, kahit nakikipag-meeting lang sila, natututo ako kung paano ba sagutin yung isang ganong klaseng problema or paano ba sila makipag-usap sa mga clients namin. So with that, boss, na-enjoy ko talaga yung work ko. And sobrang hindi ko nga naisip na magne-negosyo kasi hindi kami exposed diyan eh. Parang ang pagkakaintindi ko lang, para umasenso ka sa career mo is kailangan galingan mo, sipagan mo. Tapos, pag napansin ka ng boss mo, doon ka na mapropromote. Yun lang yung pag nandun ka na sa top, okay na yun, di ba? Which is, yun yung naging parang, doon ako nakulong. No? Yun yung naging cage ng imagination ko or nung expectations ko. Tapos, tinap na nga ako nung, naging business partner ko. Na sabi niya, Mabs, gusto mo mag-start tayo ng business, ayaw tayo ng laboratory, tapos soil testing company. Then, with that, tingin ko very profitable. Tapos nag-compute, may mga pinipresent siya sa aking ideas. Ako naman, dahil, yung parents ko, no, hindi naman sila well-off. So, kumbaga, galing din talaga sa hirap. Yun nga lang, I am very, very lucky na sobrang sipag talaga nila. Wow. Yun yung bagay na natutunan ko sa kanila na kailangan mo talaga sipagan para umangat ka sa iba. Yeah. Kasi hindi tayo blessed eh. Hindi tayo anak ng Diyos. No? Hindi tayo well off na kahit matulog ka lang dyan, may pera. No? Pero with that, nung nagtatrabaho naman na ako, never sila humingi sa akin. And even nagbibigay ako, hindi nila tinatanggap. Wow. Parang sa kanila kasi is, instead, gusto nilang ma-experience ko yung mga bagay na hindi nila na-experience dahil they are bounded with the idea na, kailangan ko suportahan yung kapatid ko. Kailangan paaralin ko sila. Kailangan mag-ipon ako para sa future na magiging anak ko. Ganun yung mindset nila. Unlike sa akin, gusto nila enjoyin ko kung ano yung pinaghirapan ko, mag-ipon ako for the future, ganyan. So, during the course of my employment, ang nangyari doon, boss, is, may nag-offer sa akin, go agad. Kasi parang, ang mindset ko doon, kung mag-fail ako, kung babagsak ako dito, kung lolokohin man ako ng tao na to, alam kong hindi ako pupulutin sa kangkungan. Alam ko na pwede akong kumatok sa parents ko, tapos, matay, nalugi ako, pwede bang dito muna ako, wala na akong pera, ganon, di ba? I could start again, dahil una, bata pa ako, pangalawa, bata pa ako during that time, no? Bata pa ako, tapos, yun nga, may support sa likod. Yun nga lang bro, nag-planning kami, ang dami naming plinano, ang dami naming inayos. Tapos biglang nalaman yun ng isa sa mga big boss doon sa company na pinagtatrabahuan ko. And nagulat na lang ako na kinikwento sa akin na yung mga VP, yung mga vice president ng company is nag-usap-usap pa para mag-vote kung anong gagawin sa akin. And sadly, na-terminate ako. So, during that time, I'm very excited. Kinuwento ko siya sa parents ko na, Matay, I'm planning to start a business. Plan ko na baka maganda to kasi kahit paano may konting experience naman ako, may knowledge na ako. Though wala pa akong network kasi first work ko yun, tapos wala naman ako masyadong kaibigan nung college. Medyo introvert din kasi ako. Tapos, doon ako nalungkot. No? Kasi sobrang excited ko magkwento. Kasi with all the possibilities, with all the opportunities, sobrang excited ako. With all the things na ito yung plano namin, ito yung gagawin. No? All of a sudden, ang sinabi sa akin is, sino ba yung partner mo? O baka mamaya, malugi lang kayo dyan. Puro negative post. Ang pinaka hindi ko makakalimutan doon is, ang sinabi sa akin nung mother and father ko is, bakit ka ba nagmamadaling yumaman? Maganda naman yung work mo, stable naman yung work mo. Which is hindi ko naiintindihan yun during that time. Parang ako, ito na yung opportunity eh. 'Di ba?
nandito na lahat, hindi naman to magpapakita ng hindi para sa akin. Tapos boss, doon ko naman nalaman na ito-terminate na pala ako. So parang ang mindset ko doon, okay, ayaw ng parents ko. Sige, pag-isipan ko yung negosyo. Baka pwede naman na magbe-business ako, 50% business, 50% employed ako. However, boss, dahil nalaman nga siya ng employer ko, tinerminate ako. Leading me na wala na pala akong babalikan. So parang wala na akong choice. Wala na akong, kumbaga, una is, if ever mag-fail ako, nandiyan naman yung parents ko. Kaso nung kinausap ko, lumabas yung pride ko, yung ego ko na sobrang negative nyo, hindi na ako lalapit sa inyo. So parang ako, yung pride ko nandun. Ngayon, ang fallback ko sana is yung employment ko. Kaso tinerminate ako, boss. So struggle, kaya parang no choice na ako kundi simulan na. I-focus na to. 100%. Wala nang 50-50. 100%. Full out na. Galing din, no? Kasi parang, alam mo yon, kung hindi ka pa nilagay dun sa alanganing lugar, parang hindi ka pa mag-all out talaga, no? Kasi parang, yun nga, may fallback ka, may parents ka, may maganda ka pang work, but nung na-realize mo na parang bigla tong nawala, so parang, alam mo yun yung wake-up call mo na ito na yung pinapatahak na direction sa akin. Tama ba, bro? Oo, bro. Yun talaga yung saktong words doon. Kumbaga parang binigay talaga siya ni Lord yung mga ganong problem para ito yung direction ko. Niliko niya ako sa tamang direction, boss. Kasi wala ako ngayon dito hindi ako ganito kasaya, hindi ako ganito ka-fulfilled kung hindi ko dinanas yung mga ganong problema. That's true. Along the way, may mga challenges ka rin napagdaanan, no? So, pwede bang i-share mo yung mga challenges na yung mga, nung time na yun, especially nag-i-start ka pa lang, gaya ng na-mention mo, wala kang business background, at the same time, yung mga parents mo, hardcore employees, di ba? Yung talagang matatagal ng empleyado. So, tas dinidiscourage ka pa nilang mag-start ng business. Ano yung mga biggest challenge mo when you were just starting your business? Well, sobrang dami. Una na doon, boss, dahil nga, sabi ng parents ko is enjoyin ko yung sahod ko nung nagtatrabaho ko. So sa 3 years, boss, travel abroad, local. Kasi bata eh. Yeah. 20 to 23 years old. 23 ako nag-stop 23 years old ako umalis sa corporate world. Ngayon, siguro struggle nun is yung financial. Kasi bro, yung business that we're looking forward is something na capital intensive. We need millions talaga to start. Luckily, boss, during that time kasi na nagtatrabaho ako sa corporate world, tutor din ako. So, meron din ako tinututoran na same field ko. Tapos, wala naman. Parang ako naman is, I'm really happy sharing my knowledge. Tapos, at the same time, bonus na lang na kahit pa paano may compensation ako for that. So, ang nangyari, boss, hindi ako makalapit sa parents ko. Tapos sabi ko nga, hindi naman well-off yung family ko. So, wala akong malapitan na relatives. So, nag-try ako mag-connect sa different people. Mga kaibigan, mga kaklase, kahit yung mga, parang na nga ako magne-networking eh. Kasi minessage ko talaga yung mga potential na pwede. Gusto mo ba mag-partner? Pero hindi naman totally partner, pero parang investor, gano'n. No? Wala eh. Wala akong nakuhang gano'n. Not until, nag-try lang ako, yung tinututoran ko na hindi ko kamag-anak, hindi ko ganun kakaibigan. Tapos, siguro, nakita nila yung sincerity ko, nakita nila yung potential ng business, nakinig sila sa akin, and nakita nila kung gaano ako ka-eager for that. Since no choice ako, eager na talaga ako doon. Yeah. So, sila yung unang nagpahiram sa amin. Actually, sila yung nagpahiram sa amin ng capital para makasimula. Galing. And malaki yun. I mean, that money is hindi ko kikitain doon sa 3 years na nag-work ako. Wow. Pero bro, nung pinagkabala niya yung sa amin, in a simple piece of paper, scratch paper pa nga yun, naalala ko. No? Yung mga pinagsulat-sulatan namin ng kasi bro, namigay kami ng flyers eh, may print pa kami doon eh. Sa likod lang ng flyer, nandun yung acknowledgement receipt na magkano yung in-receive kong pera. Ganun yung tiwala. Wow. Kaya hindi talaga namin sinira yun. In 6 months, bro, binalik namin. Nabalik namin yun, bro. 6 months, wala akong sahod. As in, wala akong sahod, wala akong panggastos. So, reimbursable lang yung pang-diesel. Yung food naman is, dun sa office namin dati, free naman yung food.
Yun lang yung compensation additional compensation sa team. So kumbaga wala na akong gastos, yun nga lang. Wala talaga akong pang leisure, hindi muna nag-travel from a setup na employed ako na 15-30 nandiyan yung pera, makakapag-book ako ng ticket every time na may sales. Tapos pagka gusto ko mag-leave, walang problema, may leave naman ako. Pero bro, nung nag-business, I think 2 to 3 years walang travel. Grabe. Walang travel. Talaga, struggle talaga. Pero, yun nga, sabi ko sa iyo, nabalik naman namin yung pera in 6 months. Tapos, after 1 year naman, kahit papaano naman, may napaghatian na kami kahit papaano. Galing. Galing nun, bro, no? Kasi, ama yung binanggit mo, no? Kumbaga, napunta ka sa edge, di ba? Kumbaga, hindi ka mag-excel kung hindi ka napunta sa edge, di ba? Tapos, at the same time, meron kang loan or yun nga, hiniraman mo yung isang estudyante mo, no? Kasi in a way, kumbaga, yung pressure din talaga, no? Alam mo yun, maging magaling na negosyante kahit hindi, magiging resourceful talaga tayo, no? Mga time na ganun na talagang under pressure tayo, no? So, syempre, since nabanggit mo nga na nagta-travel ka before, then medyo nahinto siya, and then eventually, nung after a year, nung medyo gumugulong na yung business, ano yung masasabi mo, or consider mo mga wins mo nung yung kumikita na yung negosyo? Well, siguro isa sa mga wins ko is I created a team, as very strong team. Wow. Na talagang ako yung nag-train. No? Karamihan kasi nung staff ko before is talagang hands-on ako, nagtuturo. Wow. Nagpo-provide ako ng presentation, gumagawa ako ng improvement plans for them. Everyone is, kumbaga, encouraged. Meron nga ako, bro, mga hindi naman non-technical people na even hindi nga graduate, bro, pero ngayon, I could say, yun yung mga wins ko. Galing. Pag nakikita ko sila how they are, kung ano na sila ngayon, Galing. ang layo, bro, simula nung tinuruan or ginaid ko sila. Marami akong trainin, most of the technical team, kasi yun yung parang department na na-assign sa akin. Well, nung nag-start kami, naghati kami ng work. Meron nasa business development, admin siya, tapos ako naman nasa technical and laboratory. So, syempre, dahil ang dami ko ng train, tapos I felt like na, dahil medyo marami, kumbaga kahit pa paano financially, kumikita ka na, marami rin nagsasabi na, ang galing mo, kasi at age ganyan, tama ka, pero ganyan ka ng team. We're actually 50 plus na kami na people under us. So, medyo madami na siya for a consultancy services. Unlike kasi pagka construction, parang common lang yung 100, 200 people. Yan, katulad mo, wow, ang galing. So, parang somehow naging arrogant din ako. Parang lagi kong kino-compare yung achievements ko sa achievements nila na nakalimutan ko na magkakaiba naman kami ng pinagdaanan. I could say in terms of experience, marami na rin talaga akong experience sa technical or sa field namin na engineering. Pero pagdating sa handling the business, handling people, managing people, walang-wala talaga. Sobrang hirap kasi nga, nakwento ko nga sa'yo, di ba? Family ko is sanay sila na employed sila, na may nagmamanage sa kanila. Pero wala akong nakuha dun wala akong natutunan, wala rin akong mahingi sa kanilang advice for that. Kaya yun yung mga naging struggles, which I think, yun naman doon din yung reason kung bakit kami naghiwalay na rin ng partner ko. Kasi bukod sa nagkakaroon na ng conflicts, nagkakaroon na rin kami ng misdirection. Magkaiba na kami ng gustong puntahan na about business. Ako gusto ko ng ganito, siya ayaw niya nun. So nagko-conflict. That's when I decided na mag-start ng ako lang. Wala akong kasama. So yun yung chapter 2 naman nangyari sa akin. So doon na nabuhay si Mad Civil. Si Mad Civil is totally the same nung previous ko. We do structural engineering, we do soil testing and laboratory, we also do flood study. No, anything that people needs pagdating sa amin as engineer. Galing. Kailangan mo ng road, water, soil, structure, lahat nandun kami involved. Ang galing lang din kasi nung story, no? Kasi nabanggit mo na as you grow the business, syempre tao lang tayo. Minsan, nagkakaroon ng ego. And at the same time, nagkakaroon ng misdirection sa business, naiba yung mga plano, naiba yung vision. Pero I really appreciate na naging okay yung separation nyo. And at the same time, nanatili yung friendship or yung recognition nyo bilang dating business partner, which is good kasi tayo bilang mga negosyante, alam natin kung gaano ka valuable yung
connections, yung friendships, yung relationships. Kasi tayo mga negosyante talagang relationship builder talaga tayo. Kasi we never know, di ba? Kung at the end of the day, at some point in time, magkakaroon pa rin tayo ng interaction with those people. Tama? Yes, bro. Kasi imagine mo, parehas kami ng core business. Yeah. Tapos may kanya-kanya kaming client. So syempre yung iba kong client, bumalik din naman sa akin. I mean, lumipat sila sa amin kasi ako naman talaga yung network nila. And yun naman yung mga internal na usapan namin na in terms of client, kung ano yung client ko, yun pa rin yung client ko. Walang non-compete. Yeah, No? Kasi yeah. syempre, kung isipin mo, same tayo ng business, Yes. tapos i-compete mo ako. Pero sa amin, totally hindi naman pera kasi yung pinag-awayan namin. Tama. It's just that hindi na kami aligned, hindi na kami nagmamatch, hindi na kami nagkakasundo sa maraming desisyon na in order for us to save our friendship, it's Yes. better for us to go separate ways. Which I think, sabi ko nga kanina nagkaroon ako ng problema na na-terminate ako, ayaw ng parents ko na magnegosyo ako. Pero napunta ako sa field na nasa field ako na naging business owner, na marami ng tao, na ang dami ko nang naturuan, ang dami ko nang na-develop na system. Tapos ang dami pa rin palang kulang sa akin. Kaya siguro, binigyan na naman ako ng problem ni God na, Mabs, masyado ka ng kampante dyan, masyado ka ng relax, bigyan ka ng problema. Nagiwalay kami ng partner ko. Tapos, well, in good terms naman. Tama ka. Nakikita kami, kakapi-kapi kami, na minsan, in-invite pa niya ako sa bahay. So, okay naman talaga. Tapos, nag-start ako ng new business. Diyan nabuhay si Mad Civil, wherein, doon ko naman na-experience na hindi na technical yung ginagawa ko. Nandiyan si technical, nandiyan si admin, nandiyan si accounting, nandiyan si marketing, etc. So, sobrang dami ko natutunan. Galing. So, doon ko natutunan na sa amin, sobrang important na magkaroon tayo ng good relationship with our team. Kasi yun siguro yung naging ko. Kasi masyado na akong parang lagi ko nalang iniisip ako. Ako yung tama, ako yung magaling. No, nung nag-start ako with Mad Civil, iba na yung naging direction. Ang naging focus ko is yung team ko. How I can help them, paano ko sila i-develop. Kasi I do believe na if lahat ng member ng team ko is sobrang good, no, or great people, definitely, kahit hindi ako mag-marketing, kahit hindi ako mag-work, kumbaga, hindi ko pagandahin yung business, kusa siyang aangat. Yes. Which is, yun yung nangyayari sa amin. Share ko lang, bro, Sige. Ever since na nag-start kami ng business, never pa kami nag-marketing. Wow. Well, siyempre may marketing, like, meet mo yung client, pero lahat yun referrals. Galing. Pero wala kami yung hindi namin kakilala or walang hindi nag-refer. Like, nag-tap lang sa amin. Walang ganun, bro. Galing. And I could say na, well, yung first year, syempre, good lang siya. Pero ngayon, bro, itong year na to, sobra-sobra talaga. Actually, it's been the first quarter pa lang, pero double the target na yung nakukuha namin. Galing. In terms of sale, in terms of manpower. So, yun. Galing bro, no? Pero i-highlight ko yung na-mention mo kanina, no? Kasi, diba, regardless na nagkaroon kayo ng separate directions nung business partner mo before, pero yung minention mo na competition, hindi kayo nag-end up as competitors, diba? Kasi naniniwala tayo na tayo bilang mga negosyante, bagamat may mga times pare-pares tayong pare-pares tayong ng negosyo, pero hindi tayo nagko-compete. Dumarating pa rin tayo sa point na kailangan nating magtulungan para mas mag-grow. Diba? Kasi may mga misconception like, sabihin natin sa mga, alam mo yun, yung mga business na hindi masyadong nagle-level up. They tend to think na laging kapag kaparehas mo ng negosyo is competitors mo na kagad. Pero yung mga negosyo na gusto talagang lumaki, yung talagang nag-expand, nagtutulungan talaga sila yun, no? Diba? Yun yung pinaka-essence niya. Kasi isa pang gusto kong i-highlight dun yung minention mo na, question pala, is yung, syempre, di ba, nung una, nung nag-start ka ng business, iba yung challenges mo, di ba? Kumbaga nung time na sinabi mo nung una is about finances, di ba? Pero nung nag-start ka ng pangalawang business, yung problema mo nung una, hindi na same nung pagharap mo dun sa problem mo nung pangalawang business mo. Tama, di ba? Yes, tama, bro. O kasi parang iba, natatakot sila kasi iniisip nila na pag nag-fail sila sa isang business, it's the end. In reality, yun talaga yung stepping stone mo talaga to build another one and make it better, di ba? Yes, tama. Yun talaga yun, bro, na kumbaga siguro during the time na
nag-start ako ng business, siguro naisip ni God na, technical lang ang kaya mo ngayon. Yeah. Hindi mo pa kaya yung mga other business side or documentation. Tapos, until, okay ka na sa technical, maganda na yung mga experiences mo dyan. Sige, bigyan na kita na ibang problema. Ito naman yung i-handle mo. Pero bro, one thing that I'm really proud of is, ang dami kong natututunan na, member of my team. Yeah. Ngayon, sobrang dami. Kasi, currently, I have 20 people under me in a span of 2 years. For a consultancy, mabigat yun. Kasi yung mga well-known consultancy firm dito sa Philippines, baka mga 10 lang sila or 15. Sa amin, sobrang dami na. Hindi ko naman sinasabi na sobrang dami namin project, pero siguro, hindi ako madamot in terms of knowledge. Yeah. And in terms of my client, I really prioritize kung ano yung need nila. No, despite na ang dami kong project bro na ito yung requirement nila. Halimbawa, sa requirement nila is 100 ang gagastusin nila, 100 pesos ang gagastusin nila. Pero sasabihin ko na, ma'am, di nyo naman kailangan yung ganyan karami kasi ganito yung area nyo, sabihin ko yung mga conditions. Gusto mo ma'am, para kahit pa paano makatipid ka, savings mo din. Ganito lang yung gawin natin. So siguro, that's something that also part of us na we really want to help not only our team, but other people, especially our client. Yun siguro yung something na na-appreciate nila. Yes. Kaya bro, yung client na namin, ang nagma-market for us. Galing. Funny story nga bro. Itong ano lang, at January. Tumawag yung client ko. Sabi niya, Mams, kailangan namin ng tulong. Kailangan mo mag-mobilize ng drilling equipment in Mindoro. Sige sir, meron naman ako. Kaya ba bukas padala? Wala pa kaming pinag-uusapang cost. Wala pa kaming anything. Pinadala ko bro. Pagpunta doon, konti lang yung i-drill, parang 5 boreholes lang. Konti lang yun sa amin. Pero kinuha ko siya. I could say, hindi malaki yung kikitain namin doon. Medyo sayang siya sa oras. Pero bro, pagdating namin doon, sunod-sunod yung tumawag sa amin. Galing. Nirefer pala kami nung client na to doon sa mga kaibigan niyang contractor. Wow. Tapos, from 5 boreholes, nasa 40 na siya. Wow. Galing. So, hindi na nakauwi yung team namin. Tuloy-tuloy na sila doon. So, sabi ko nga, wala kaming marketing. Ang marketing namin is siguro is building a good relationship with our client and prioritizing kung ano yung kailangan nila. Yes, that's true. From being a conservative family to owning your own business, even yung time na parang tag dito, pinipigilan ka pa mag-business until nagkaroon ka na sarili mong business. Ang dami mga challenges na talagang pinagdaanan. So, ikaw bilang negosyante ngayon na almost a decade ng negosyante, ano naman yung pwede mong i-advise for someone who is aspiring entrepreneur or probably matagal ng empleyado na gusto nang magnegosyo or probably a freelancer din na gusto nang maging agency owner? Ano ba yung maibibigay mo sa kanilang advice for them to really jump and start building their own dreams? Well, siguro kung may simple advice lang ako, isa siguro dyan is don't ever burn bridges. Kasi bro, kahit tinerminate ako nung boss ko dati, dinadalaw ko yun. Kahit wala akong project na nakukuha sa kanya, nagre-regalo ako doon. Wow. Mini-message ko siya every birthday nila. Tapos, parang this year lang din, binisit ko sila, kumain kami sa labas. So, ako, despite that na nagkaroon ng conflicts, I really appreciate pa rin yung mga people na tumulong sa akin. Kahit pa sabihin natin na tinerminate nila ako, all the experiences that I have, na as one of my investment or kumbaga yun lang yung dala-dala ko nung nag-start ako ng business. Sobrang proud ako doon and sobrang thankful ako doon sa mga tao na yun kahit naging harsh sila sometime. Pero ngayon bro, pag nag-meet kami, very casual, very okay. Ako naman, hindi ako nagdamdam kasi ang ganda ng output eh. Siguro kung nag-fail ako, baka killers sila. Pero hindi. Sobrang ganda nung nangyari. Galing. So, ayun. Kanina nga bro, yung HR na nagpadala sa akin ng termination paper, hinire ko pa as HR consultant sa amin. Yun yung HR namin kanina, HR orientation. So, isipin mo yun bro, naging harsh sila, pero hinire ko pa sila, di ba? Kino-consider ko pa sila as partner. Kasi, ang laki ng contribution nila kung anong meron ako. Yeah. So, ito naman, di ko sure kung meron ka, pero if there's one thing, if you could go back in time, what would you do differently do sa situation mo? If there's any,
Okay, siguro, well, isa na doon bro, yung ano, kung meron akong babaguhin, well, wala akong pinagsisisihan sa mga ginawa ko, no? Pero, siguro singit ko lang din. Meron kasing point in time na may consultancy services ako, may tracking business ako, may construction business ako, meron akong photo studio business na nagsabay-sabay. And take note, yung apat na yun, ako yung CEO. So parang ang well, meron pa akong mga solar. Grabe. So sobrang dami. Siguro that's something na gagawin ko differently if given a chance, na hindi ko siya pagsasabayin i-establish. Okay lang naman na marami kang business. Ako siguro, I'm still looking forward na babalik yun yung baka 10, 20 companies yung i-handle ko. Pero siguro, ang maling nagawa ko is, ginagawa ko siya parang 20% effort dito, 20% dito. So parang, imbes na mag-grow agad-agad yung company dahil I have the 100% dito, hindi nangyayari yun. So, unlike ngayon na I'm focusing on 2 companies na lang, my tracking business, Sand and Gravel, then the consultancy services wherein gumagawa kami ng plano, gumagawa kami ng mga soil test report, etc. No? Nakita ko yung growth, bro. Sobra talaga. I could say times 10, times 16, times 20. Sobrang solid talaga. Galing. So isang lesson yun na dapat i-take away ng mga bago pa lang mag-start ng business, no? Kasi totoo nga, sa panahong ito is hindi na lack of knowledge ang problema. Full of distractions na. Diba? Totoo. Yan. Tsaka bro, syempre parang addicting din kasi bro yung pagbe-business. I could say. Na never kang titigil na pag nakatikim ka ng, naka-jackpot ako sa isang business na to. Instead, you making it stronger. Instead, you na gawin ko tong fertilizer para sa punong binibuild ko, para mas maging strong yung roots. Magtatanim ako ng bago. So, pag nagtanim ako ng bago, distracted ka na, di ba? Yeah, that's true. Which I think yun yung isa sa mga natutunan ko. Na wala namang issue kung marami kang negosyo. Pero siguro, focus ka muna sa isa, establish mo yung system, aralin mo mismo yung business. If stable na siya, and tingin mo nasa limit na yun, kumbaga susustain mo na lang, tsaka ka na lang mag-build ng another. Yun. Tama bro. Thank you. Thank you so much dun sa lahat ng value na inad mo. Sa lahat ng story mo. I'm sure hindi lang maraming tao ang ma-inspire sa story mo kasi I'm sure maraming empleyado na natatakot mag-jump. Eventually, mga pangarap nila na hold back. Pero dahil sa shinare mo, mas magkakaroon sila ng desire na i-push na yung mga pangarap nila. No? So ito, Brother Mabs, since you are here with me, I'm sure mas maraming taong nangangailangan ng serbisyo mo. Mas maraming tao ang kailangan mo pang tulungan para makapag-add value ka sa kanila. I'm giving you the floor to really promote your business and let people know you kung ano yung mga services na ino-offer mo. And guys, I'm Maverick Enriquez. You can call me Mavs. No, we have 2 companies. One is tracking services, Cardinals Tracking Services. We do provide and supply sand and gravel. Tapos sa consultancy services naman namin, we do perform soil investigation work. So bago tayo magtayo ng bahay, nagso-soil test muna tayo to make sure na yung foundation natin is stable and to make sure na kaya pa natin siyang i-optimize. Kumbaga, kaya naman kami nandito mga engineer is para to balance the safety and economy ng isang structure. And also, part of Mad Civil Philippines is also, we do provide yung mga structural investigation, structural analysis, and meron din kaming mga projects na that involves yung mga water resources wherein yung mga subdivisions na walang tubig, either groundwater or surface water or spring, kino-collect namin yun and tina-transfer namin or tina-travel namin siya going to the pipelines ng isang subdivision. And sometimes naman bro, baliktad naman, ayaw naman natin ng tubig. So that we call flooding, di ba? Pagka binabaha, ayaw natin yan. So, we do design different structures na nagdi-deal with flooding. Nandiyan na yung pumping station, nandiyan na rin yung mga drainage design, etc. We had various projects na rin in LGUs, no, na I think makakatulong din sa mga projects ng government. Kesa naman, di ba? So, kesa naman gagawa tayo without any guidance, at least
kung makasik kayo ng help sa amin, mag-guide namin kayo kung ano yung kumbaga value of money for a certain project Yun. na pwede nating pagtulungan. Madali naman kaming tawagan. You can call us in 0975-989-2703 or you can email us in admin@madcivilengineering.com. So, yun. You can also search us in Facebook, Mad Civil Philippines OPC. Ayan, yun lang. Dito. So, sa mga nangangailangan ng soil testing services and tracking ng sand and gravel, brother, no? So, Yes. si Brother Mabs lang ang lalapitan natin kasi ito naman, narinig, isang reason kung bakit natin ginagawa nitong podcast na to is for people to realize na meron pa rin mga totoong tao, mga totoong negosyante na may puso, na willing tumulong sa mga nangangailangan. And si Brother Mabs, isa sa mga kaibigan natin na matagal ng negosyante, kaya natin ginagawa ito is for people to see na may mga taong mapagkakatiwalaan pa din. Sa panahon na maraming scammers, sa panahong maraming nanloloko, ay may mga tao at mga negosyante pa rin na maaasahan, gaya ni Brother Mabs. So kung may mga kailangan kayong services, itatag natin dito yung Facebook page niya, yung contact information, para hindi nyo ma-miss yung mga details na to. And to summarize this episode, I'll be sharing 3 key takeaways that you can learn from this. First learning is, if there's an opportunity, you grab it. Same as the story with Brother Mabs, no? Kasi nag-start siya talaga from an opportunity. Imagine, from a very conservative family, from a very good career. Pero because of this opportunity, and ikaw, baka sa buhay mo, marami ka ng opportunity na pinalalampas. So that's why, always be mindful of the things that's been going on around you. Baka meron ng opportunity na para sa'yo. And number 2, first business is your best learning experience. Gaya ni Brother Mabs, no? Nag-start siya sa first business niya, pero yung nag-start siya ng second business niya, the same mistakes that happened in his first business, hindi na naging problem sa next business niya. Kasi ganun talaga. Every business is a stepping stone. So, don't be afraid to keep on trying. Kasi dun mo ma-figure out step by step kung ano yung mga dapat mong i-apply sa mga next ventures or business opportunities na meron sa harap mo. And third, you may not get all the support from close people around you. That's very true. I've been hearing this all the time sa mga nakakausap nating negosyante. Minsan madalas yung mga tao pa na mas malapit sa'yo, yung mga taong hindi ka na-appreciate yung mga ginagawa mo. They don't understand your dreams, your vision and aspiration. And sometimes it's a little bit weird in a way na nangyayari talaga to, na yung even the closest people around you, your close friend or your best friend, your relatives, they don't understand what you're trying to build. And it's okay, it's part of the journey. And imagine sa story niya, kay Brother Mabs, yung help na inaasa niya is not from his own relatives, yung support na na-receive niya. So ganun tayo sa buhay natin, no? Maraming nakakaintindi sa atin, at mas madalas maraming hindi. Pero kung meron kang pangarap, meron kang opportunity, meron kang aspirations, gawin mo lang kasi doon mo makikita talaga. Doon mo malalaman talaga if that venture, if that opportunity is really for you. Kaya regardless, may support man o wala, just go ahead and get your dreams. Kasi for sure, along the way, you'll figure it out and you will learn a lot of things along the way. Always remember that God loves you, God bless you. See you on my next episode.